ang pagpapalay namin sa'yo, ang dalangin at pagsang ng bayan mo, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtulog at sa Panginoon ang magdiwang para sa ating debosyon ang Panginoon. Diba o Jesus Nazareno, awit ng pagpuli alay namin sa'yo, ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, diba o Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanyang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat,
Narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jezael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong kanilang mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Tumayo na po ang lahat. Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikap, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri, paggalang at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang bagay po ang marahil makatotohanan. At ano pong isang bagay na makatotohanan? Na ang bawat isa sa atin na nasa loob ng simbahan na ito at dumadalo sa simbahang ito, dumadalo sa misang ito, ay makasalanan. Meron po bang hindi makasalanan at walang bahid dungis ng pagkakasala? Meron po ba? Wala. Marahil lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay nagkakamali. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkasala, dukutin mo. Kung ang iyong kamay ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, ano ang sabi ni Jesus? Putulin mo. At kung iintindihin natin to marahil mga kapatid ng literal, lahat tayo walang mata. Lahat tayo walang kamay. Dahil ang bawat isa sa atin nagkakasala, nagkakamali. Pero tandaan din natin mga kapatid, na sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasala, nandiyan ang Diyos. At anong ipinagkakaloob ng Diyos? Pag-asa. At kasama sa pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ay ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad. At kung tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng pag-asa, ng pagpapatawad at pagmamahal, nangangahulugan mga kapatid, na sa buhay na ito, sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, dapat tayo ay nagsusumikap na magpakabuti. May mga tao kasi mga kapatid, na lagi na lang nilang sinasabing, makasalanan ako eh. Alam naman ng Diyos yan na makasalanan ako. Alam naman ng Diyos na nagkakamali ako. Alam naman ng Diyos na minsan natutokso ako. Pero minsan, wala tayong ginagawa upang magpakabuti. Walang pagsusumikap sa ating mga sarili na tayo ay magpakabuti. Huwag nating sabihin na hanggang dun lang tayo sa pagiging makasalanan. Bagkus tandaan natin, nung nilikha tayo ng Diyos, ang bawat isa sa atin, nilikha niya ng mabuti. Magkasala ka man, magkamali ka man, tandaan mo mga kapatid, nung ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay mabuti. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagiging makasalanan, sa ating mga kakulangan, sa napakadami nating limitasyon sa buhay na ito, huwag tayong mawalan ng pag-asa.
Dahil ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, pag-asang nagbibigay sa atin, binibigyan niya tayo ng kapatawaran, pinagkakalooban niya tayo ng pagmamahal. At kung nagkakaloob ang Diyos ng kapatawaran at pagmamahal, dapat magsumikap kang magpakabuti. Dapat magsumikap kang piliin lagi ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid, yan po ang kulang sa mundo natin ngayon. Nakukontento na lang tayo na sabihin tayo ay makasalanan. Pero wag tayong makontento dahil ang Diyos patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asang magpakabuti. Wag tayong makontento sa pagiging makasalanan dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kanyang pagpapatawad at pagmamahal. At kung gano'n na lamang ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, magsumikap tayong mamuhay ng tama. Magsumikap tayong mamuhay ng kaaya-aya sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, tandaan natin na sa buhay na ito, ang paggawa ng mabuti at paggawa ng tama ay hindi lamang para tayo ay papurihan ng iba. May mga tao kasi na gumagawa na lamang ng tama, gumagawa na lamang ng mabuti dahil nakatatanggap ng papuri. Pero mga kapatid, tunay na pagpapaalala sa atin sa araw na ito, na sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti at tama, tayo ay nagbibigay papuri, hindi sa ating sarili, bagkus tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Kapag ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, hindi yun para maramdaman mo yung kabutihan mo sa iyong sarili. Bagkus kapag ikaw ay nagbibigay ng tulong at limos, ito ay isang paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, sa mga oras na tayo ay gumagawa ng tama, sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti, isa rin itong paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos. Ang pagbibigay papuri sa Diyos ay hindi lamang nakakamit kapag tayo ay nananalangin. Ang pagbibigay papuri sa Diyos hindi lamang nakakamit kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Pero sa mga oras na tayo ay nagpapakabuti at gumagawa ng mabuti, nagbibigay papuri tayo sa Diyos. At naniniwala ako mga kapatid, ang mithiin ng bawat isa sa atin, magbigay papuri sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga tayo nandito ngayon sa loob ng simbahan. Kaya nga po kayo dumadalo ng misa ngayong araw ng Biyernes dahil gusto natin ng papuri, bigyan natin ng papuri ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pero anong pinakamagandang bagay ng pagbibigay papuri sa Kanya? Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Kapag tayo ay gumagawa ng tama. Kapag tayo ay nakikipagkapwa-tao. Kapag tayo ay nagmamahal sa ating kapwa. Yaan ang tunay na pagbibigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ngayong araw ng Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, magbigay papuri tayo sa Kanya dahil hindi tayo nakukontento sa pagiging makasalanan. Bagkus tayo ay umaasa sa pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos. At anong pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos? Pagpapatawad at pagmamahal. Mga kapatid, sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pagsubok ng buhay, tandaan mo kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay humaharap sa kaligayahan ng buhay, kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus. Dahil ang pag-asang ipinagkakaloob niya, tunay na walang hanggan. At kung tunay na walang hanggan, ang pag-asang pinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno,
tayo'y magbigay puri sa Kanya. At sa ating pagbibigay puri sa Kanya, mamuhay tayo ng mabuti. Mamuhay tayo ng tama. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ating hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong mga deboto ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, patuloy na umaasa sa Kanyang pag-asa na ipinagkakaloob. At ang pag-asang Kanyang ipinagkakaloob, panawagan sa atin mamuhay ng pagbibigay papuri sa Kanya. At sa pagbibigay papuri sa Kanya, namumuhay tayo ng tama at mabuti. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa at buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Ayun na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit at awitin po natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Inihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.